Simula nang pumanaw ang mahal naming ama, noon lang po namin unti-unting naramdaman na ang hirap pala po kapag nawalan kayo ng haligi ng tahanan. Ako nga po pala si Eleanor. Isang mainit na pagbati po sa inyo. 15 years old ako noon nang bawiin sa amin ng Diyos ang aming ama. Bukod po sa nawalan kami ng suporta, ang aming ina sumubok na lumuwas ng Maynila para po mamasukan bilang katulong. Samantalang kaming magkakapatid ang naiwan sa bahay. Ang tiyang po ang naging guardian namin habang wala si mama. Kadalasan, kapag may sirang gamit sa bahay, naaayos agad ni tatay kasi mahusay siyang magkumpuni ng mga gamit. Pero ngayon po, kapag may sira, hindi namin maipagawa kasi mahal ang bayad, hindi na po namin afford. Ayun, naimbakan na kami ng sirang gamit. Isang halimbawa na lang ay yung luma naming TV. Nasa 8 months na siyang sira, kaya hindi mapanooran. Kapag bubuksan mo siya, ilang segundo lang ay padilim ng padilim yung screen, hanggang sa wala nang maaninag. Ganon din, hindi kami makapanood ng maayos. Kaya itong bunso naming kapatid, palaging umiiyak. Kasi palagi siyang napapagalitan ng kapitbahay kapag dumudungaw siya sa bintana para makinood. Sinasarahan pa raw siya kaya palaging umiiyak kay mama. At nagre-request pa na bumili ng TV. Kaso masyado ngang mahal. Kahit yung pampagawa lang sobrang mahal na. Baka hindi lang din magtagal kasi lumang-luma na nga. Sayang lang yung pera na ipampapagawa. Balak na nga ng tiyahin namin na ibenta na lang daw sa mga magbabakal bote. Pandagdag pa raw sa gastusin sa bahay. Pero syempre, tumutol kaming lahat. Kasi alaala namin yung kay Papa. Si Papa ang bumili ng TV na yun. Tandang-tanda ko pa na sobra-sobra ang tuwa namin. Pero si Chang, desidido na talaga na ibenta. Hanggang isang araw, bago yung araw kung kailan planong ibenta ni Chang yung TV, kasama ng iba pa naming sirang gamit, nagtimpla ako ng kape. Gabi na noon, tulog na lahat ng kasama ko sa bahay. Samantalang ako, gumagawa pa ako ng project ko. Parang naaninag ko si tatay. Nakatalikod siya. Hindi ko makita ang mukha, pero alam na alam ko na si tatay yun. Nakatalikod siya at napansin ko na kinukumpuni niya yung nasirang TV namin. Kinusot-kusot ko yung mata ko, tapos naghilamos ako. Nang bumalik ako, hindi ko na nakita si tatay. At tanging yung sirang TV lang ang naroon. Nilapitan ko pa yung TV at hindi ko mapigilang umiyak. Masyado ko lang sigurong namiss ang tatay ko, kaya namalikmata lang ako. Pero nung gabi na yon, pinagdasal ko na sana makita ko ulit si Papa. Yung bunso namin ginigising ako kinaumagahan. Pinipilit niya ako na buksan daw yung TV. Ako naman ay nagtaka, kasi alam nga naming lahat na matagal na yung sira. Ngunit lahat kami ay nagulat nang sabihin niya na nakita niya raw sa panaginip na ginagawa daw ni tatay yung TV namin. Lahat kaming magkakapatid, pati si Chang, nandoon din para tingnan kung gagana at sisindi yung TV. Laking gulat po naming lahat nang sumindi yung TV. Hindi na nagbablock ng ilang segundo. At malinaw na malinaw pa rin na mapapanood mo yung mga tao. At hanggang ngayon po, yung lumang TV na yon ay gumagana pa rin. Maulan na hapon po sa inyo mga kapasta. Tawagin niyo na lang akong Lengleng ng Olongapo. Shoutout din po sa mga batang 90s dyan. Noong 8 years old po ako, nakahiligan ko ng manood ng mga cartoon sa Channel 5 tuwing hapon. Fushigi Yugi po ang favorite ko noon. Well, share ko lang po kahit walang kinalaman sa kwento. Sunod-sunod kasi ang cartoons doon kung matatandaan niyo po. Habang nanonood ako, kumakain pa ako ng popcorn. Tapos may isang bata na sing-edad ko lang din noon na palagi pong nakadungaw sa bintana namin at nakikinood din po sa TV. Siguro wala silang TV noon. Yun yung naisip ko. Kaya tinanong ko siya kung gusto niyang pumasok sa bahay para makanood siya ng maayos. Pero umiling-iling lang ang bata. Inalok ko siya ng popcorn pero umiling ulit siya. Kaya hinayaan ko na lang na naroon siya. Ang ginawa ko, kapag manunood ako tuwing hapon,
Binubuksan ko ng maluwang yung bintana. Tapos, nililihis yung kurtina para makapanood siya. Kahit pa nagagalit sa akin si mama kasi papasok daw yung mga lamok at hapon na nga. Parang takot din siya na makita siya ni mama. Kasi kapag padating si mama at manunood din, ay agad siyang tumatakbo paalis. Doon ko nalaman na sa katapat na bahay lang pala namin siya nakatira. Hindi naman po tapat na tapat pero malapit lang din. Nakita ko kasi na tumakbo siya papunta doon sa tapat ng bahay. Minsan nga ay nakakausap ni mama yung mama niya. Nag-alok kasi ng mayonnaise na nakalagay sa garapon yung babae. Kaya ako nagtanong kung pwede kaming manood ng anak niya sa amin. Nakita ko at ni mama na parang nabigla yung itsura ng babae at hindi siya agad nakapagsalita. Hanggang sa sinabi ng mama niya kay mama ko na wala na raw bata sa kanila kasi mag-iisang taon na rin na pumanaw ang anak ng babae. Umeksena pa ako sa usapan nila mama at sinabi ko na nakikita ko palagi yung batang lalaki na sumisilip sa bintana namin at nakikinood ng TV. Napaluhan na yung babae tapos tinatanong niya na ako kung kailan at papano. Kung nakita ko raw ba talaga. Tumango lang ako, tsaka ako kinuwento na sa tuwing hapon, pag magsisimula na yung mga cartoons, nakikita kong nakadungaw ito sa bintana. Kapag nga may nakakatawang eksena, mas malakas pa yung tawa ng bata kaysa sa akin. Naiyak lalo yung babae, kasi noong nabubuhay pa raw ang anak niya, pinagbabawalan niyang manood ng TV. Kapag naaabutan niya itong nanunood, ay napapalo niya talaga. Kaya kapag nakita ko ro ulit ang anak niya, ipasabi ko ro na humingi ng sorry yung babae. Nagiging emosyonal na po talaga yung babae nang sabihin ni mama na pumunta na raw ako sa kwarto ko. Siguro, hindi rin nagustuhan ni mama na nakikita ko yung bata. Kahit sino naman po sigurong magulang, hindi matutuwa kapag nalaman mong nakakakita pala ito ng kaluluwa. Pero pagkatapos pong mangyari yun, hindi ko na po nakikita na pumupunta sa amin ang bata at nakikinood. Hello po sa lahat ng nakikinig. Ang pangalan ko ay Lenny Lynn, taga Batangas. Kwento ko lang po sa inyo itong naging experience namin nung kumuha ang mama ko ng bagong TV. Matagal na po itong nangyari at di ko natanda kung anong taon nangyari. Nag-order ang mama ko ng mas malaking TV. Mahilig kasi noon si mama na kumuha ng mga gamit sa Bombay kasi nga hulugan. Di namin kaya na isahang bayad lang. Tapos ka-close din ni mama yung Bombay. Kaya nakakuha siya ng discount. Ayon sa Bombay, brand new ang TV. Kaya naengganyo si mama na bumili ng TV. Kasi yung luma namin ay sobrang liit po talaga. Parang pang sinauna pa. Natuwa talaga kami na magkaroon kami ng bagong telebisyon. Dahil mas maayos na kaming makakapanood sa wakas. Mas malaki po at mas malinaw. Kaya noong unang linggo na nasa amin yung TV, talagang babad po kami. Mula umaga hanggang gabi, nakabukas talaga yung TV. Sa umaga, ang mga maliliit na bata sa amin ang nanunood. Sa hapon, yung mga pinsan ko. Tapos ako sa gabi, kasama si Papa na nahuhuling nanunood at siyang nagpapatay ng TV. Nagising na lang ako madaling araw kasi biglang lumakas ang volume ng TV. Naisip ko na baka nakatulugan ni Papa. Pero pag-check ko sa upuan, walang taong nanunood. Baka nakalimutan lang ni Papa, kaya pinahinaan ko kaagad kasi nakatodo pala yung volume. Pinatay ko na, tsaka huhugutin ko na sana sa saksakan nang makita kong hindi pala nakasaksak yung TV. Kinabahan ako. Paano mabubukas yung TV kung hindi nakasaksak? Tapos tatalikod na sana ako, pero napansin ko na may paang nakatayo sa gilid ng TV. Kabang-kaba pa ako, di ko alam kung tatakbo ako. Pero ang unang ginawa ko ay tumingala ako. Pero wala naman akong nakitang tao. Tumingin ulit ako sa baba at hindi ko na ulit nakita yung paa. Kinabukasan, nagtanong na ako sa papa ko. Pero sabi niya, sigurado siya na pinatay niya raw at inalis pa sa pagkakasaksak. Nakita ko naman na hindi nakasaksak nung gabi. Hindi ko na masyadong inisip kasi nakakatayo ng balahibo sa batok.
di nakalimutan ko na yung pangyayari na yon. May oras na sabay-sabay kaming pamilya na nanonood ng teleserye sa gabi. Pagkakatanda ko, pumasok lang ako saglit sa kwarto ko at may kinuha ako. Pero pagbalik ko, napahinto ako. Kasi may napansin akong nakatayo sa likod ng TV namin. Sobrang tangkad na parang umaabot yung ulo sa kisame. Lalaki siya, tapos nakatitig kila mama na bising-busy sa panonood. Napasigaw ako nang makita yon, kaya nagtaka sila mama. Tapos ayun na, sunod-sunod na yung kababalaghan na naramdaman namin sa TV. Walang palya, tuwing madaling araw, bigla na lang bumubukas yung TV ng mag-isa. Pagkatapos ay tumutodo yung volume ng kusa, kahit nakaalis na sa saksakan. Sabi ko nga, baka second hand lang yung inalok sa amin na TV. Hindi naman namin maisoli sa Bombay kasi malaki yung down payment ni mama doon. At eto pa ho, siguro mga 2 buwan pa lang, umusok na yung TV na yon at hindi na gumana. Ang sinisisi ni mama, yung Bombay. Samantalang ako, iniisip ko, baka may kinalaman yung matangkad na lalaki na nakita ko sa likod ng TV kung bakit nasira ito. Magandang araw mga minamahal kong kapasta. Thank you po sa opportunity na makapag-share ng kwento na to kasi mahalaga po sa amin to. Maaari niyo akong tawagin sa pangalan kong Jinky. At narito ako para i-share sa inyo yung experience namin na never ko pang na-share sa mga kaibigan ko. Nang ma-discover ko ang channel nyo ay hindi na ako nagdalawang isip. Sa tingin ko kasi, ang channel nyo ang pinakamagandang medium para i-share ito. Patungkol po ito sa Lola Portugal ko na noong bata pa lang ako, curious ako kung bakit tuwing gabi nakikinig siya ng radyo kahit na static lang yung pinakikinggan niya. Yung ingay lang talaga kapag walang makuha ang frequency o channel. Madalas, ang sakit na rin sa tenga, lalo na kapag may matinis na static akong naririnig. Pero si Lola, hindi niya talaga pinapatay. Nagtanong ako sa mama ko kung bakit ang weird ni Lola. Pwede naman siyang manood sa TV o kaya ayusin namin yung radyo. Pero ayaw ni Lola. Minsan nga, nang pinakialaman ko yung radyo, ay galit na galit siya sa akin. Gusto ko lang naman pong malaman kung anong meron dun sa radyo. Nasampal po talaga ako ni Lola. At gusto pa sana akong paluhurin sa asin. Pero si Mama sumingit na at pinagtanggol ako. Nung nagkaedad-edad na ako, pinaliwanag lang sa akin ni Mama na si Lola Portugal daw ay nakikipag-usap sa mga espiritu sa pamamagitan ng radyo. Kung static lang daw ang naririnig namin, si Lola daw may ibang naririnig. Nakikipag-usap daw ang espiritu at nagbibigay ng mga babala sa mangyayari pa lang. Nalaman ko rin na kaya pala madalas sa harap ng radyo si Lola ay yun din ang paraan niya para kausapin si Lolo. Kasi matagal nang yumao ang lolo ko. Ang iniisip ko, baka hindi naman talaga nakakausap ni Lola ang espiritu sa pamamagitan ng radyo. Baka ginagawa niya lang ito para hindi malungkot. Pero napatunayan ko na nagsasabi pala ng totoo si Lola. Nang ipaalam niya sa amin na sa loob ng 1 linggo ay mawawala na siya. Pinabili niya ng damit Filipiniana si Mama. Nagpa-picture na rin siya ng pangburol. Pumili na rin siya ng sarili niyang ataol. Bagay na ayaw kong paniwalaan. Agad din na kinausap ni Lola sila Mama, pati ang mga kapatid niya, at ibinilin yung mamanahin nilang lupa. Masinsinan din kami mga apo na kinausap ni Lola, na parang yun na ang huling tagpo namin sa kanya. Sinabihan niya lang kami na pagbutihin ang pag-aaral, makinig sa magulang at palaging mag-iingat. Lahat po ay inayos ni Lola bago siya tuluyang lumisan. Nagpahanda pa nga siya at kinumbida yung mga matatandang kaibigan niya na buhay pa. Sinasabi daw kasi ng espiritu na nalalapit ng araw ni Lola. Siyempre, malungkot po ang buong pamilya namin. Mayroong ayaw maniwala at ang 2 tito ko ni hindi malang bumisita kay Lola dahil busy raw ang mga ito at baka nagdadrama lang daw ang matanda. Alam ko na tsak na pagsisisihan talaga nila yon. At yun nga ang nangyari. Samantala,
Imbes na malungkot si Lola sa mangyayari, napansin namin na excited siya. Siguro, hinihintay na lang talaga ni Lola yon para makasama niya si Lolo. Biling din ni Lola na isama ang radyo niya sa kanyang libingan at nagkatotoo nga po ang sinabi niya. Matapos ang eksaktong 1 linggo, payapang na mayapa si Lola sa kanyang pagtulog. Good morning to all the listeners po. Call me Shailene na lang po. Hindi ko po tunay na pangalan. Since sobrang mahiyain ko po talaga, baka kasi may makakilala sa akin. Ang story po na isi-share ko ngayon ay patungkol sa own experiences ko. Nitong year lang po nangyari, noong nagre-review ako for board exam. Nangupahan ako ng apartment para malapit sa review center na pinapasukan ko. At yung apartment na nakuha ko ay yung magkakadikit at patong-patong na apartment. Ako po yung nasa 2nd floor. May kasama ako sa apartment, yung 2 kaibigan ko. Pero noong nangyari tong experience ko, umuwi sila sa lugar nila at ako lang naiwang mag-isa. Hindi naman ako natatakot mag-isa kasi kahit sa bahay, palagi naman ako mag-isa sa kwarto. Kaya sanay talaga ako. Pero iba pala kapag nasa hindi ka pamilyar na lugar. Madalas ay nagre-review ako sa madaling araw, bandang 2 a.m., 20 minutes lang naman at matutulog na ulit ako. Pero nung oras na yun, nagtimpla muna ako ng Milo, tapos nagsimula ng mag-review. Pero napahinto ako kasi nakarinig ako ng nagpi-play na classic na kanta, yung parang pang ballroom. Ang lakas-lakas kaya nairita ako kasi kahit anong oras na, bakit pa sila nagpapatugtog ng ganong oras? Sumilip ako sa bintana at may nakita akong radyo doon sa katapat na apartment. Doon din sa 2nd floor, katapat na katapat ko talaga. Yung radyo nakalagay doon sa gilid ng bintana. Nakabukas din yung bintana at ang napansin ko ay may babaeng sumasayaw sa loob at nakasuot pa ng kulay pulang pang ballroom na damit. Ang kinaibahan lang ay mag-isa itong sumasayaw. Parang naramdaman siguro ng babae na nakatingin ako. Kaya tumingin siya sa akin at kinilibutan talaga ako. Kaya agad-agad ay binaba ko yung kurtina ko. Ang creepy kasi ng titig ng babae. Biglang namatay yung tugtog na napalitan ng static noise. Hanggang sa nahiga na ako ay yung ingay pa rin na nagmumula sa radyo sa kabilang apartment ang naririnig ko. Kapag pumipikit ako ay mas lalo pang lumalakas yung volume na parang nakatapat lang sa tenga ko yung radyo. Hanggang sa makatulog na ako at hindi na nag-review. Kinabukasan ng hapon, nagre-reklamo ako sa landlord namin na may nagpapatugtog ng malakas doon sa building na katapat ng apartment. At kaagad ay ginapangan ako ng matinding kaba nang sabihin niya na wala raw tao doon sa apartment na yun. Kasi nagsiuwian daw yung nangungupahan doon. Grabe po kapasta. Parang nanuyo ang lalamunan ko at nagsitaasan yung balahibo ko sa braso ko. Hindi ako nakapaghintay at tinawagan ko kaagad yung 2 kaibigan ko at sinabihan silang umuwi na sa apartment namin dahil natatakot na rin po ako. 1 beses lang naman po nangyari pero yun ang dahilan kung bakit hindi na ako nagre-review ng madaling araw. Well, worth it naman po ang takot kasi ngayon po ay nakapasa na ako.